mga kamital, welcome back to my YouTube channel. So andito naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman tayo ng dagdag kaalaman at idea. Ito'y tungkol kung paano nga ba tayo magsimulang matutong mag-welding. Napaka-importante niyan mga kamital, kung lalong-lalo na kung ang trabaho natin ay isang fabricator. Kung tayo ay fabricator, kailangan nating matuto ng basic welding. So, mayroon kasing nag-request sa atin na gagawa daw tayo ng video about sa welding. So, ngayon mga kamital, ituturo ko muna sa inyo yung mga basic welding, kung paano tayo magsisimula. Kung ikaw ay hindi pa nakaranas mag-welding at gustong-gusto mong matuto, panoorin mo itong video na ito at ituturo ko po sa inyo kung paano ka magsimulang mag-welding. Okay? So, bago tayo magsimula mga kamital, kung baguhan ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga susunod pang mga videos. So let's go mga kamital, simulan na natin. So ito yung mga kakailangan natin mga kamital. So meron akong napulot na scrap. Ito yung ating pagpapraktisan ngayon. So unang-una mga kamital, bago tayo magsimulang mag-welding, kailangan natin ng PPE, yung mga kagamitan para sa ating pag-welding. So unang-una, yung ating welding helmet. So napaka-importante nito, lalong-lalo na kung ikaw ay magsisimula pa lang mag-welding. Okay, so yung ating welding rod. So yung ating gagamitin na welding rod is 70-18. Yan. So yan yung ating gagamitin na welding rod na yan. So ang diameter nito is 2.5. Yung current nito mga kamital, yung amperahe na applicable sa rod na ito ay around 70 amperes to 100. So depende kasi yan mga kamital. Meron kasing ibang welding machine na magkaiba-iba yung kanyang timplada at depende din sa nag-welding. Okay? So yung kanyang standard na amperahe nitong ating 2.5 na welding rod is 70 hanggang 100 amperes. Okay? So ngayon, mayroon tayong isang plate dito. Ano to? Channel bar. So unang-una mga kamital, pagka tayo ay magpa-practice ng welding, huwag muna tayong mag-practice ng naka-vertical or naka-horizontal or naka-overhead. Ang una-una talaga nating i-practice ay yung naka-flat lang. Yan ang talagang mamasterin natin. Kasi pag ma-master na natin yan, yung ating flat, dyan na natin matatansya yung layo ng ating rod, yung layo ng ating welding rod. Yan. Dito natin ma-masterin sa flat na posisyon. Yan. Kasi pag mag-welding tayo sa vertical, yan, vertical, itong ating, halimbawa dito tayo nagtitimpla tayo ng 70 amperes dito sa ating welding rod na 2.5. At winilding natin dito sa ating flat. At saktong-sakto yung kanyang timplada dahil naka-flat siya. Pagdating naman doon sa kanyang vertical, medyo mag-iiba yung kanyang tunaw. Bakit? Kasi naka-vertical siya. Yan. Medyo pahina yung inyong amperahe pagka ganyan. Okay? So dapat talaga muna mga kamital, kung ikaw ay nagpa-practice pa lang ng pag-welding, dapat muna dito tayo magsimula sa flat position. Okay? So ngayon, bago natin ito i-welding, kailangan naka-grind yan. Kailangan alisin natin yung mga kalawang dyan. I-grind natin. Lagyan natin ng line mga kamital para straight yung ating yan. Lagyan natin ng line straight para yung ating linya, yung ating weldingin
ito lang yung guide, magiging guide natin. Yan. Para hindi tayo pupunta doon, hindi tayo pupunta sa kaliwa, yung ating welding ay straight lang. Tapos, i-grind mo yan mga metal. Ka-straight din. So yan, ito na yung magiging guide natin mga metal. Sa pag-welding natin, kailangan yung ating rod ay hindi masyadong malayo at hindi naman yung nakadikit. Kailangan mayroon tayong 3 mm approximately na clearance dito sa ating tip ng ating welding rod at saka dito sa ating metal. Kasi pag masyadong nakadikit yung ating welding rod, ay hindi mag-i-spark yan. Didikit lang ng didikit yan. Kaya minsan yung ating pagka tayo ay nagsisimula pa lang, normal na lagi tayong madidikitan kasi hindi pa natin matatansya yung layo ng ating welding rod doon sa ating metal. Okay? Pagka masyadong malayo naman, hindi natin matutunaw yung ating bakal. Although, mabubutas lang siya pagka malayo yung ating rod. Kailangan nasa tamang clearance lang siya, 1/8 inches or 3 mm. Yan. Yan ang dapat nating sanayin. Okay? So ngayon, i-try natin siyang i-welding. Okay? Ayan. So, yan ang resulta niya mga kametal. Sa pag-welding mga kametal, kailangan tingnan natin yung tunaw ng ating bakal. Okay? So, yung ating tinimpla dito is 70 amperes lang ito. Tamang-tama siya dito sa pagtunaw ng ating bakal. Okay? So, hindi siya dumikit. Isa sa dahilan mga kametal, pagka dumikit yung ating welding rod, yan, minsan dumidikit yung ating welding rod kasi yung ating timpla ng ating amperahe medyo mababa siya. So kung ganyan ang mangyayari, taasan natin konti yung ating amperahe ng ating welding machine. Halimbawa dito sa ating 70 ay medyo dumidikit-dikit siya, so dagdagan natin ng gawin nating 75. So, iba-iba kasing timplada minsan yung ating mga welding machine, mga kametal. So, dito, kung napapansin nyo, medyo kulang siya sa tunaw. So, itong ating 70 amperes, pwede natin itong gawing 80 amperes para dito sa metal na ito. Yan. So, kailangan lang, dandahan lang natin mga kametal. Yung takbo ng ating welding rod, yan, maintain lang natin yung clearance ng ating welding rod at saka dandahan natin itakbo. Kailangan matunaw yung bakal natin bago tayo pa-forward. Yan. So dahan-dahan lang, tansyahin nyo yung tunaw ng ating bakal. Yan. Paganyan lang. Okay. So subukan ulit natin ito. So ngayon, dagdagan ko ng amperahe itong ating welding machine. Ito ay 70. So gagawin kong 75. Okay? Okay, so nasa 75 amperes na ito. So i-try natin.
So ayan mga kametal, ito yung ating welding. So hindi naman siya masyadong maganda. So sa mga baguhan pa lang, kailangan lang natin ng talagang practice tayo dito sa flat. Kasi dito sa flat, dito natin mamasterin yung kanyang tunaw. Makikita kasi natin dito yung kanyang tunaw at saka yung ating clearance ng ating welding rod dito sa metal. Pagka ma-master na natin dito, madali na lang natin siyang i-apply doon sa vertical at horizontal or kahit anong posisyon man yan. Kasi parehas-parehas lang naman yung method sa pagwi-welding mga kametal. So yung ating i-adjust na lang dyan ay yung ating amperahe. Okay? So itong ating welding rod na ginamit is 2.5. Yung approximate na amperahe nito is 70 to 100 amperes. So pwede pa siyang tataas, pwede siyang gawing 75 or hanggang 80. So depende yan sa travel mo. Kung medyo malakas yung tunaw, so mabilis din yung takbo mo. Pero kung yung kanyang tunaw ay medyo mahina yung tunaw niya, so doon ka magdedepende sa tunaw niya mga kametal. Okay? So dito sa ating 3.2 naman, iba din yung amperahe nito, 70-18 din to. Amperahe naman na pwede nating apply dito is nasa 100 hanggang 140 amperes. Ito sa 3.2 natin. Yan. So meron din tayong 4mm na welding rod. So dito naman sa kanyang amperahe sa 140 to 190 amperes. So yan. Yan yung klase-klase nating mga welding rod. Okay? Pagdating naman doon sa mga vertical position, horizontal at saka sa overhead, mag-iiba naman yung kanyang amperahe. Medyo bababa siya. Kasi pag malakas yung amperahe niya, nilalagay natin doon sa tamang amperahe niya na pwedeng apply nito, pwedeng mabubutas yung ating metal. Kasi malakas siya. So yan. Yung ating mga standard na amperahe nito ay applicable siya dito sa flat. Walang problema siya dito sa flat. Yan. Okay? So doon naman sa nagtatanong mga kametal, bakit laging dumidikit-dikit yung ating welding rod, lalong-lalo na kung ikaw ay baguhan pa lang. Dahil yan sa mahina siguro yung kurente mo mga kametal, yung amperahe mo. Minsan kasi yung ating welding machine, kahit nilagay na natin doon sa 70 amperes na gumamit ka ng 2.5, ay dumidikit-dikit pa rin. Kaya lakasan mo yung kaunti, yung i-adjust mo kaunti pataas yung inyong amperahe. Yan. So minsan naman, isang rason ay malamig yung iyong welding rod. Alam-lalo na kung mag-welding ka ng pipe, kailangan mo nang painitin itong welding rod bago gamitin. Mayroon siyang heat standard bago siya gamitin. Okay? So normal naman yan kung tayo ay nagpa-practice pa lang. Baguhan pa lang tayong mag-practice ng pag-welding. So hindi pa nga natin matatansya yung kanyang layo, yung kanyang distance ng ating welding rod at saka yung sa ating metal.
kailangan praktisin lang natin lagi yung ating flat position mga kametal. So I hope mayroon kayong natutunan dito sa ating pasiunang tutorial sa ating welding, kasi itong welding ay part ito. Kung ikaw isang fabricator din, kailangan may alam ka rin sa pagwi-welding. Okay mga kametal, so I hope mayroon kayong natutunan sa ating tutorial ngayong araw na ito mga kametal. Practice lang natin hanggang sa makuha natin yung tamang timpla ng ating amperahe sa ating welding rod, sa ating welding machine, conforme sa welding rod nating ginagamit, at saka doon sa ating clearance ng ating welding rod at doon sa ating metal. Okay, so kailangan ma-master natin yan mga kametal bago tayo mag-proceed doon sa ibang posisyon naman yung ating gagawin. So kailangan practicein muna natin. Okay, so bago tayo magtatapos mga kametal, ay shoutout ko muna yung nagre-request nito, si Bobong Byron. So shoutout sa iyo dyan, Sir Bobong Byron. So ito yung maibabahagi ko sa iyo, yung ating basic welding. Kung gusto mong matutong mag-welding, so panoorin mo lang ang video na ito at tiyak magkaroon po kayo ng idea. So shoutout din dyan kay Renslaw. Yan, shoutout din dyan kay Gomes TV. At mega shoutout din dyan kay Esteban Bernas Jr. ng Bataan, Philippines. Saka shoutout din dyan kay Brian Stanislaw. Okay, so yun lang mga kametal. So kung nais nyo magpa-shoutout, comment lang kayo dyan para ma-shoutout natin sa ating next video. So kung mayroon kayong mga katanungan about sa video na ito, ay comment lang din kayo para at least malaman ko at ma-share ko din sa inyo yung aking mga nalalaman. Okay, bago tayo magtatapos mga kametal, baka hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, ay i-subscribe nyo na yan at i-click nyo rin yung ating notification bell, ma-update kayo sa ating mga susunod pang mga videos. Paki-like na rin sa video na ito. So yun lang, at maraming salamat sa inyong panood at mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. So bye bye.